Sony na 32 inches. Ito yung model number. Ang problema ng unit natin, wala naman siyang blinking. Normal yung indicator niya dito, may backlight, walang display. Yun ang problema ng unit. Check natin. Ito yung kanyang mainboard. Tapos mayroon siyang T-con dito, nakatago sa pinaka side na ito. So babaklasin muna natin yung mga kaharang dito para ma-check natin kung ano naging problema ng kanyang top board. Kasi pwedeng dito sa top board ang problema, kaya wala siyang display, pero hindi siya nag-i-indicate ng error. Ito, nabuksan na natin yung pinaka cover ng kanyang top board. So check natin, kadalasan ay mga SMD cap ang i-check natin. Minsan yan yung pinagmulan ng problema pag nawawala yung DC to DC natin. So pag good naman lahat ng SMD cap, hahanap ulit tayo ng ibang pwedeng pagmulan ng problema. So ito, tester natin, naka-resistance lang, buzzer lang tayo. Yan, tumutunog siya pag i-short natin. So titingnan natin kung saang kapasitor ang may problema. So ito, short yung fuse, ibig sabihin yan buo. Ito, wala. Ito, wala. Ito, wala rin. Ito, wala ding buzzer. Ito, wala rin. Ito, wala rin. Ito, yun, mayroon siya. Yun o, 26 ohms. So dahil ito ay kapasitor, dapat hindi yan short. Ito kasi fuse, kaya dapat ito short. Yan. So ito kapasitor, dapat hindi ito short. Pero nagbabuzzer siya. Ibig sabihin may problema yung circuit nito. Pwedeng ito mismo ang sira, pwedeng may iba pang sira. So try natin ito i-remove. Kung wala kayong short killer, so try and try para makuha nyo kung saan ang short. So tayo may short killer pero hindi natin gagamitin. I-remove na lang natin to kasi parang ito lang naman yung kapasitor na tumutunog. Baka ito lang din yung problema. Ito na, natanggal na natin yung kapasitor na tumutunog kanina. So ito siya, check natin yung circuit kung short pa. Hindi na. Yun, wala na siyang buzzer. So check natin yung kapasitor. Okay, so ito may problema. So ang supply dyan ay nakalagay 15 volts EBDD. Yan, EBDD 15 volts. So papalitan natin yung kapasitor. Magalaw lang. Hanap tayo ng ganito kalaki rin, tapos ganito yung kulay. Sukatin natin kung ano value, tapos yun yung ikakabit natin. Ito na, napalitan na natin yung kapasitor. So try natin i-tester ulit kung nagbabuzzer. So hindi na, okay na siya. So testing na lang natin to. Pero sasarado muna natin to, tapos testing natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Naikabit na natin yung pinaka cover nya. So naglagay din tayo ng audio video. Nilagyan natin ng power supply. Yan, pailaw na yon. Check natin. Yun. So okay na yung unit natin. Okay, so yun lang yung problema nya. Yung isang kapasitor na yon, yan yung salarin. Kaya nawala yung display pero wala siyang indicator ng protect. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa susunod ulit natin na video,